Ang ika-27 kabanata ng nobelang El Filibusterismo, ang Praile at ang Pilipino. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ipinakita ni Isagani ang kanyang matibay na paninindigan at mga alalahanin ukol sa mga praile at sa mga isyong kinakaharap na mga kabataang Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Patuloy na ipinaliliwanag ni Isagani ang mga suliranin ng mga mag-aaral sa kanilang edukasyon at kung paano pinipigilan ng mga praile ang kanilang kalayaan sa pagkatuto at ang kanilang karapatang mag-isip ng malaya. Ayon kay Isagani, ang mga praile ay hindi lamang tumututok sa pagtuturo ng relihiyon, kundi naging mga tagapagpatibay ng isang sistema na naglalayong pigilan ang mga kabataan mula sa pag-unawa ng mga makabago at makatarungang pananaw sa buhay. Inilantad niya ang mga kabiguan ng sistema ng edukasyon na ipinatutupad ng mga praile na hindi nakakatugon sa mga pangailangan ng mga mag-aaral. Sa halip, nililinlang lamang ng mga ito ang mga kabataan sa pamamagitan ng makalumang katuruan at nagtataguyod ng isang lipunang hindi nararapat sa mga Pilipino. Sa kabila ng matinding mga paratang ni Isagani, nakuha niyang maging mahinahon at magbigay ng mga konkretong halimbawa kung paano ang mga praile ay nagiging sanhi ng istagnasyon sa isip ng mga kabataan. Ipinahayag niya na ang mga pagkukulang sa kanilang sistema ng pagtuturo ay sanhi ng paghadlang sa kalayaan ng mga mag-aaral at sa paghihirap na dulot nito sa kanilang pagunlad. Huwag na raw sanang gawing hadlang ang mga pamantayan ng mga praile sa isang bagong uri ng edukasyon na makakatulong sa kabataan na magkaroon ng mas malalim na pangunawa at pag-iisip na magdadala sa kanila sa tunay na paglaya. Dahil dito, hindi na rin napigilan ni Padre Fernandez at nagsimula siyang magtanggol ng kanyang posisyon. Sabay na ipiniliwanag ang kanyang mga pananaw sa pamahalaan at kung paanong ang kanilang mga tungkulin ay nauukit ng mga batas at mga tradisyon ng lipunan. Ayon sa kanya, hindi nila maaaring baguhin ang sistema ng lipunan dahil ito ay pinag-uutos ng mga batas at patakaran na nakasaad sa kanilang mga kasundukan. Dahil dito, hindi nila kayang baguhin ang takbo ng mga bagay sapagkat sila ay nakapaloob sa mga kautusan at utos ng mas mataas na kapangyarihan, ang pamahalaan. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Isagani sa kanyang pananaw at patuloy na itinanong ang mga praile hinggil sa kanilang mga responsibilidad at kung paano nila tutuparin ang mga ito. Itinanong niya kung bakit ang mga praile na nagtataglay ng kapangyarihan sa larangan ng edukasyon ay hindi nagsisikap upang mapabuti ang kalagayan ng mga kabataan at ng lipunan sa kabuuan. Pinaalala niya sa kanila na hindi sila dapat magtago sa likod ng pamahalaan, kundi magandang gabay sa paghuhubog ng makatarungan at maunlad na bayan. Sa kabila ng matinding diskusyon, nahanap nila ni Padre Fernandez ang isang pag-unawa sa dulo ng kanilang pag-uusap, isang pagnanais na magkausap at magsama-sama para sa kabutihan ng lahat. Inamin ni Padre Fernandez ang mga kasarian ng lipunan ngunit nagsalita siya ng mga pahayag na nagsisilbing mementos ng kanilang tunguhing magtagumpay. Higit sa lahat, naging malinaw sa kanilang dalawa na ang pagkakaroon ng bukas na pag-iisip at pagkakaroon ng tunay na ugnayan ay mahalaga sa pagbuo ng pagbabago. Gayunpaman, ipinakwala ni Isagani na hindi dapat masaktan ang pagkakaroon ng tiwala sa mga mag-aaral at magpakita sila ng malasakit sa kanilang pangarap. Aniya, hindi dapat umabot sa punto ng paglaban kung ang tunay na layunin ay ang pagpapabuti ng sistema ng edukasyon at ang pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad para sa lahat ng kabataan. Sa huli, nagpatuloy ang kanilang diskusyon ngunit naging malinaw na ang pagkakaroon ng balanse at pag-unawa ay susi sa tunay na pagbabago. Inihayag ni Isagani na ang edukasyon sa kanyang pinakamataas na layunin ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang karapatan para sa bawat kabataan at ito ay isang pananagutan ng bawat isa na may kakayahang magbigay ng gabay. Ang tunay na layunin ay ang magtulungan sa pagtutok sa kung paano mapapabuti ang kalagayan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanilang isipan at pagpapalawak ng kanilang mga kaalaman upang maglingkod sa kanilang bayan ng tapat at may malasakit. Ang mahalagang konsepto. Ang buong diwa ng usapan ay nakatuon sa kahalagahan ng edukasyon
bilang instrumento ng pagbabago, paglaya at pagpapabuti ng lipunan at ang pangangailangan na magtulungan upang matamo ito.